This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any comments, views, or opinions expressed during this program. Higala ko og mga igsoon mayong buntag kaninyong tanan. Aniya na sab si Pastor Jenny Limbag makig-uban kaninyo sa tulumanon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna sa tanan mga Kristiyanon sa Fundamental Baptist Churches diri sa Bukidnon North Gospel Team marutan ang tao masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal og nagamping pagayo kanato. Otron ko mayong buntag kaninyong tanan higala og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. May buntag sa atong maaptik ug enthusiastic ug madasigon ug malipayan nagapangalagad sa Ginoo ang chairman sa North Gospel Team Pastor Sam Unahon. Uban usab siya kapikas kinabuhi ng usab silang bungas pagminalay. Good morning kaninyong tanan diha Pastor Sam. Good morning usab sa tanan nga taga Lindaban. Good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristohanon nagyandol ni Pastor Sam diha sa Lindaban Fundamental Baptist Church. Uban usab siyang co-workers Pastor GR Likayan. Uban siya kapikas kinabuhi ng usab silang bungas pagminalay. Good morning kaninyong tanan diha Pastor GR. Og sa tanan ng mga Kristohanon nga nadiha, no? Good morning kaninyong tanan. Ilan Sister Horayan, Sister Alpanta, Sister Rivera, ug uban pa, no? Dito na gid may isa-isa diha. Good morning kaninyong tanan. Salamat sa kalipay. Kadasig sa pag-ampo sa Bluton sa Ginoo nining radio program. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa taga Sangkanan ug New Sangkanan. Good morning kaninyong tanan. Tanan nga nagapamati diha. Good morning sa mga Carbeliedos family. Ila pa rin Toto Carbeliedo, Manstisi Carbeliedo, uban sa kong binata. Good morning kaninyong tanan diha. O sa mga Baas family, good morning kaninyong tanan. O salamat sa kadasig, kalipay sa pagsunod sa atong programa sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristohanon diha sa Sangkanan Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Uban sa alagad sa Ginoo diha madasigon malipayan kay uban kaninyong Pastor Noy Pinalas. Og Ma'am Ning Pinalas uban silang bungas pagminalay nga si Jumjum ug si Daphne. Good morning kaninyong tanan, no? Good morning usab diha sa taga Kalugmanan, tanan na matis Kalugmanan. Good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristohanon diha sa Kalugmanan Fundamental Baptist Church. Uban sa alagad sa Ginoo diha. Akong binata Pastor Silso Salid. Uban usab siya kapikas kinabuhi. Binata gipangita na kas NGT. Apil na, no? Og ang atong panagtigom dito sa Damilag ikaduhang Sabado sa sunod bulan. So muna. Og good morning kaninyong tanan nagapamati diha sa Kalugmanan, no? Good morning usab sa taga Bagalangit, tanan matas Bagalangit. Good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristohanon diha sa Bagalangit Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa taga gitawag siya og Palabukan kanang spring site, no? Good morning kaninyong tanan. Kang Brad Roger Sindangan, no? Og tanan nga mga Kristohanon dinha. Good morning. Uban sa alagad sa Ginoo diha madasigon lipayon kig-uban kaninyo Pastor Boy Daglinaw. Uban sa iyang kapikas kinabuhi. Og yung sa Pastor Juas Aronia. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa taga Kilabong, tanan matis Kilabong. Good morning kaninyong tanan. Labi na gid sa mga Kristohanon diha sa Kilabong Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Uban sa alagad sa Ginoo diha madasigon malipayan kay kuban kanyo Pastor Sulda. Good morning kaninyong tanan, no? Salamat sa Ginoo, gadalay gyud ang Ginoo. Good morning usab sa taga gitawag siya og Vistabilia. Tanan na matis Vistabilia. Good morning kay tanan labi na sa mga Kristohanon sa Vistabilia Fundamental Baptist Church. Good morning. Uban sa alagad sa Ginoo diha madasigon malipayon nagig-uban kaninyo Pastor Luloy Lahayon.
Uban siya iyang kapikas kinabuhi ngam sab silang bungas pugminalay. Good morning kanyang tanan. Good morning kang Brad Gagang Kuibas, uban kang Ma'am Kuibas. Good morning kang Ma'am P. Sitoy sa mga Sitos family. Good morning kanyang tanan, no? So salamat sa Ginoo, gadalay kun gyud ang Ginoo. Good morning usab sa atong mga kaigsoon nagkikilan na mati des Puntyan. Tanan na mati Puntyan, good morning kanyang tanan. Labi na sa mga Kristohanon diya sa Puntyan Fundamental Baptist Church. Good morning kanyang tanan. Higala og mga igsoon. Uban siya alagad sa Ginoo diya. Good morning usab sa taga-okasyon, tanan matis okasyon, good morning yung tanan. Labi na sa mga Kristohanon diya sa okasyon Fundamental Baptist Church, good morning yung tanan. Uban sa yung alagad sa Ginoo diya. Good morning kanyang tanan, no? Salamat sa Ginoo, dalay gud Ginoo. Good morning usab sa taga-Likuan. Tanan matis sa Likuan, good morning kanyang tanan. Labi na sa mga Kristohanon diya sa Likuan Fundamental Baptist Church, good morning. Uban sa alagad si Ginoo diya, Pastor Erning Taborno, Pastor Norman Lahayon. Good morning kanyang tanan diya, Pastor. No? Og mga Kristohanon sa Likuan, salamat sa inyong suporta sa prayer og bisan man sa financial nga bahin. Good morning kaninyong tanan, no? Salamat sa inyong kalipay diya sa pagpangalagad. So good morning og dalaygon gyud ang Ginoo, no? O akong mga pagpasalamat di ituod sa taga Balubal Fundamental Baptist Church. Uban sa alagad sa Ginoo nila diya nga madasigon malipayan nagikuban kanila Pastor Agsito. Uban sa kapikas kinabuhi Ma'am Esther. Salamat gyud sa inyohang pag-atiman sa inyong mga igsoon diya sa Ginoo, no? O kami nalipay gyud kayo samot na gyud ang Ginoo nalipay gyud, no? O ba no sabi ito ka Pastor Kim nga nagtabang diya sa Platon. Good morning. Good morning dito kang Brad Rinald Sabilina sa mga Guterres family. No, o ba no sa mga Haklads family uban pa. Adi lagi na ko may isa diya. Salamat gyud sa inyo nga pag atiman sa mua kagahapon, no? So dalay gyud ang Ginoo. Hilabihan ka bibo ang fellowship diha sa mga limen. So, ang Ginoo gyud padayon nga magpanalangin kaninyong tanan, no? Okay, so uban na ito sa kapikas ni Brad Ray Sabilina. Good morning kaninyong tanan, no? Salamat sa Ginoo, gadalay gyud ang Ginoo. Okay, so good morning sa taga San Miguel. Tanan man San Miguel, good morning kaninyong tanan. Ilan nanay karing daigdigan, good morning nanay karing. Uban sa mga kabataan, Sister Grace. Uban kang Brother Jerry, uban sab silang bungas pong minalay nga si Maymay ug si Kian. Good morning usab kang Ma'am Gina, uban sab kang Brad Archie. Uban usab silang bungas pong minalay nga si Izzy ug si Alia. Good morning usab kang Sister Joy. Uban sab siya kapikas kinabuhi Brad Julius. Ug usab silang bungas pong minalay nga si Julie. Good morning kanyong tanan, no? Ug good morning sa mga kabataan ni nanay, tanan ng mga kabataan niya. Good morning. Ilan ni kagawad bibot? Uga Brad Joseph, Sister Delia, good morning kaninyong tanan, no? Good morning dito nila ni Sister Joan. Uban usab kang Brad Johnny, usab sila bukas pagminalay nga si Kobe. Good morning usab kang Sister May. Uban usab kang Brad Jerry, uban kang Bunbun. No, good morning kaninyong tanan. Good morning sa mga Balilis family. Ila ni Brad Roger Balili. Good morning uban usab kang Sister Inday. Good morning kaninyong tanan. Good morning kay Kagawad Pingol. No? So uban sa sakop siyang panimalay. Good morning kanyang tanan ni Kagawad. Good morning usab kang Kagawad Namok. Uban siya kapikas kinabuhi usab silang bungas pagmanalay. Good morning kanyang tanan Kagawad. Uga ingon mo usab kang Tatay Tino Namok. Nanay Saling Namok. Good morning kanyang tanan. Good morning ka Sister Marisa. No? Namok kaniya to karon daigdigan na. So good morning kanyang tanan. Good morning sa tanan nga nagapamati og sa mga Ulays family, good morning kaniyong tanan, no? Salamat sa Ginoo, gadalay gyud ang Ginoo. Good morning dito ila ni Sister Minerva Galinsuga. Good morning kaniyong tanan, no? Good morning usab siyang anak nga si Ma'am Denden. Uban siyang kapikas kinabuhi Brad Lloyd. Good morning kaniyong tanan diya Brad Lloyd, no? Gimingaw na sad mi sa inyo ha, wala makaya gapon na mo koy pilusip. So, good morning kanyang tanan diha Brad Lloyd. Okay, so dayon
Good morning dito kang Sister Les Galinsuga sa Manila. Tungod kay gamonitor po siya usahay sa FB, usahay sa YouTube channel. No? So muna, reply na lang hinoon pero at least namin na. No? Salamat kayo Sister Les Galinsuga diya sa Manila. No? Good morning dito kang Brad, kang Sister. Gitawag siya Sister Maris, diya sa Kuwait. No, ingin niya, Pastor, wala pa ko natulog. Hulat ko si mong wali. Amen, good. Sugad bidag glory. Makadasig, makalipay nga kinabuhi. No? So, salamat good, Sister Maris. Dadugangan gyud ang akong kalipay diha sa Ginoo. No? Tanan nga nagmonitor sa gitawag siya og Facebook. Di man tuod actual pero nag-replay. So, good morning kaniyong tanan. No? Nalipay kay ko sa inyong kinabuhi. Good morning dito kang Dodong Ilik o panusab sa iyang kapikas kinabuhi nga si Chichi o bunga sila pong minalay nga si Sierra o si Sian, no? Good morning kaniyong tanan. Og tanan nga nagapamati sa Facebook, nagmonitor, good morning. Og bisan man sa YouTube channel nako, no? Good morning dito kang Brad Dondon Lucero, uban kag Sister Reza, uban sab silang bungas pagminalay. Good morning kaniyong tanan diha Bradon, no? Salamat sa Ginoo, gadalay gyud ang Ginoo. Okay, so ang Mantibugaw, nag-text si Pastor Gumunan, Jobert, nga ugma sa sunod Domingo karon, sunod Domingo 23. Ilang gitawag siya Thanksgiving, gidapit ang tanan nga mga pastor nga mag-adto, no? Pag kanindot. Okay, so muna, kung ang speaker niya na, si Pastor Kabiling, karong 23, adto ta mga igala ko og mga igsoon, no? Sa Mantibugaw Fundamental Baptist Church kay ilahang Thanksgiving. So muna, salamat sa pag-thanks, Pastor. Dalay yun ang Ginoo. Good morning, dito kaninyong tanan diha, Pastor. Uban sa imong mga kauban diha sa pagpangalagad sa Ginoo diha sa Mantibugaw Fundamental Baptist Church. Karon nigala ko og mga igsoon, dili na ta maglangan, no? Padayon taon niya og kuan dito kanang gitawag siya og greetings kung naay maka-tanaw sa'yo. Pero kung wala, okay ra, no? Ang uban, nag-replay lang yun sila. So, karon igala kong migsoon, adto ta sa pagpamalandong sa pulong sa Dios, o karon mao ang gitawag siya o paghandom sa pagkabanhaw. Ang ato tang hisgutan is great guarantee of resurrection. Pero nakasaad man ko nga ato ning pamalandungan ang how to keep going, no? So din lang ta, no? So ato na lang ipagkuano niya. So please open your Bible in the book of 2 Corinthians chapter 4 verse 1 and verse 8 up to 10. Sa English nga pagka-translate ato kining pagabasahon higala ko og mga igsoon, no? 2 Corinthians chapter 4 verse 1. Then lukso din ta sa 8. Kay tsadam ta nagbasahon nato tanan pero madugay ta, no? So ingon sa pulong sa Ginoo verse 1. Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 1, therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Dinidenta sa verse 8. Okay. Sa verse 8, we are troubled on every side, yet not distressed. We have perplexed, but not in despair. Persecuted, but not
forsaken, cast down, but not destroyed, always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Ginoo, magpanalangin siyang pulong, mag-pray sa ta. Dalay ko og labing gamahanan ng mga Dios, Ginoo nga nasa langit. Salamat kaayo, Ginoo, sa kahigayunan nga diin sa makausapa, makapamalandong na usap kami sa imong pulong. Paliw gamita ang imong ubos nga ulipon sa pagsaysay sa imong pulong. O paliw gihatag ang pinasahi nga kaalam kabatid sa pagbatbat sa imong pulong. Aron imong pulong mangitag luna sa kaniukan sa patagusan namo kasing-kasing. O kaming tanan nga nagapamati Ginoo, tagay kami kaalam aron masabta namo sa labing bisan imong pulong. O magtulod kini kanamo nga amor kaming magmalipayon magdasigon sa pagpangalagad diha kanim Ginoo. O gadtong wala pa kasiguruhan, palihog ikaw magapanghikap sa imong gamahanan kamot. O ikaw magapanglihok sa tagsatagsan nila kasing-kasing pinaagi sa imong balaang espiritu. Aron masabta nila ang imong pulong. Ug maangko nila ikaw ang ilang Dios ug manuluwas sa ilang kinabuhi. Ug singon niya na makasiguro sila langit paingon kay ikaw man pud ang naniguro niini Ginoo. Ginoo ko na ugali nga dunay nagapamati karon nga dunay balatian. Ikaw magahikap sa mga gamahanan kamot sahid silang lawas sa dunay balatian. Og palihog ayuha pinagi sa mga gawon pinagsimong tabang. Og bisan man ipamulong mo sa imong trono mamayo. Diha mamayo ingunana ikaw kagamahanan ingunana usab ang among pagtuo diha kanim Ginoo. Salamat sa nagabalatian nga ni-concentrate sa pagpamati sa imong sa pagampo diha kanim Ginoo. Kay siya gid mismo nagtestimony nga naayo siya. Salamat kay imo siyang giayo Ginoo. O Ginoo dalaygon gid ikaw. Ginoo sa amo pagpadayon karon ikaw magatabang kanamo. Kun ugali mo sabi dunay nagapamati nga nagabugatan sa problema suliran sa kinabuhi ikaw magatangtang ni Ginoo. Kay ikaw ang Dios nga gamahanan ug makahimo sa tanang butang. Ginoo sa amo pagpadayon karon ikaw magapanalangin sa imong pulong nga mulanog sa kahanginan. Himo Ginoo nga dili mong sayang mo balik sa imong presensya. O Ginoo palihog padayon ikaw gamit nining ubos nimong ulipon. Gitugyan og giampo o gihangyo pasalamatan tanan diha lamang kanimo Ginoo naglamas Kristo nga amluwas. Amen. Higala kung maigsoon sumala sa atong ginabasa. Therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Og din sa verse 8, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. So mga higala o mga igsoon, usa ka statement ni Apostol Pablo nga sa ministeryo sa Ginoo, sa grasya sa Ginoo, mamanifest, mapakita ang kinabuhi ni Jesus Christ diha sa iyang kinabuhi. Higala og mga igsoon. Og muna nga ingon sa verse 10 nga atong ginabasa, higala ko og mga igsoon nga always ginadala ang lawas sa kamatayon ni Jesus Christ og kini mapakita diha sa atong lawas. Ingon nga gibag-o sa Dios. Si Apostol Pablo ingon niya sa iyang pagpangalagad
sa verse 8, we are troubled on every side. Nga matod pa niya, yet not, we are troubled every side, but yet not distressed. We are perplexed, but not despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Sumuna igala ko og mga igsoon, ang gisulti ni Apostol Pablo. So kung natong makita si Apostol Pablo, nga bisan ingon pa din sa verse 8, nga din, side by side trouble. Kung atong tan-aw, higala ko og mga igsoon, si Apostol Pablo, usa ka tao, nga nakasulti gyud nga natapos ka na kuna ang lumba nga akong giapilan. Kung sa wala pa yun niya dalagaanon tang malutayon ang lumba nga atong giapilan. O giunan siya, natapos ko na ang lumba nga akong giapilan. Bisan daghan mga problema suliran sa kinabuhi. Diha sa pagpangalagad ni Apostol Pablo, kay daghan mga pagtamay o mga pagbibiyay higala o mga igsoon. Apan sa Apostol Pablo, nga matod pa niya, live side by side trouble. Kung tanaw na ito ng side by side trouble, bulingi ka sa wala, wili ka sa to, lingi ka sa atubang, bisan sa gitawag sa glikod, ana ay trouble. Ano na yung mga problema? Kung ato pag yung tan-aon ang kinabuhi ni Apostol Pablo, nga kundi ko masayop sa iyang pagpangalagad, kulang na lag usa ka bunal nga mag-41 ka bunal, kundi lang ko masayop. Ang salatod, gibunal-bunalan siya tungod sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Apan atong tan-aon karon, dadon ko kamo sa kinabuhi ni Apostol Pablo, unsa ang sekreto niya nga nakapadayon siya sa pagpangalagad sa Ginoo. Busang atong pamalandungan karon, how to keep going. Unsaon nato nga makapadayon sa pagpangalagad? Higala kuminson like Apostle Paul. Nga kung tanaw nato yung kinabuhi, ingon niya, dalaganon ta ang lumba nga atong giapilan, og dili na kadi alang. Og ingon niya, natapos ko na ang lumba nga akong giapilan. Wow. Og mo manggaling nga ingon siya, ang akong pagkinabuhi mo si Kristo, apan ang akong kamatayon kadaugan. Nga buti pasabot, walay area nga wala siya nagkinabuhi diha sa Ginoo. Bisan luyo sa mga problema, live by side nga mga problema. Og muna nga dadon ko kamo, higala ko maigsoon, karon sa kinabuhi ni Apostol Pablo, unsa ang sekreto niya nga diin nakapadayon siya sa pagpangalagad sa Ginoo. The secret, higala ko maigsoon, to how to keep going. Ang sekreto ni Apostol Pablo ngano nga nakapadayon siya, yun sa nga nakapadayon siya sa pagpangalagad sa Ginoo, taliwala sa iyahang kahimtang side by side trouble. Kung natong tanahon si Apostol Pablo, higala kumigsoon nga once nga iya ning gisulti, gina-apply na niya. Like for example, sa pagsulat niya dito sa Philippians, nga nag-ingon siya, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Nga niining panahuna, anaa siya sa prisuhan. Apa naka-challenge pagyapon siya ngadto sa mga Kristohanon sa Pilipos, nga magkalipay kamo diha sa Ginoo, og utron ko pagkalipay kamo. Subot ipasabot nga bisan naa siya sa prisuhan, gina-apply niya
nga malipayon kanunay higala kumigsoon. Nga naman, siya man ang gitawag siya real Christian. Busa kita nga gitawag siya real Christian, Christ within the heart. That is real Christian. And there is joy in the heart of a real Christian or true Christian. Why? Because 100% going to heaven. Busa walay rason nga dili ka magakalipay kanunay sa pagpangalagad diha sa Ginoo nga matod pa ni Apostol Pablo, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Wow. So muna nga atong tun-an karon unsa ang mga sekreto ni Apostol Pablo nga nakapadayon siya sa pagpangalagad sa atong labaw nga makagagahom. No? Take note si Apostol Pablo, kaniadto dili basta-basta nga tao gitawag siya Saul. Og sa Saul pa siya gitawag siya manlulutos, persecutor. Tanan nga makita niya nga mga tumutuo, mga sumusunod ni Jesus Christ, kay nagtuo siya nga ang iyang dako nga relihiyon or grupo. Relihiyon man ko iingon niya na, bisag denomination. Mauray insakto. Busa adunay bag-o nga grupo nga nag-abot nga gamay ra ang grupo ni Jesus Christ. Iyang gipanglutos, gipandagmalan ang mga kanakan sa Dios. Apan ni intervene ang gitawag siya divine intervention. Balaan nga pag-intervene diha sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Nilanog ang tingog o ang tingog sa pulong sa Dios o ang tingog sa Dios o ang pulong sa Dios mao ni bag-o sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Gikan sa pagka-persecutor, nahimong preacher of the gospel. Higala kumingson. Wow, pagkanindot. O muna higala kumingson, nga dadon ko kamo sa kinabuhi ni Apostol Pablo, unsa ang iyang sekreto nga rin nakapadayon siya sa pagpangalagad sa Ginoo. Una nga butang, higala kumingson, let us learn to appreciate God's ministry. Atro na ko, let us learn to appreciate God's ministry. Sa verse 1, gingon ni Apostol Pablo, therefore seeing we have this ministry. No? As we have received mercy, we faint not. We faint not. No? Nga buti pasabot, gi-appreciate ni Apostol Pablo ang ministeryo sa Ginoo. Kaya kung wala ang ministeryo sa Ginoo, nga bisan ikaw ug ako nga makasasala, iyang giduphan dito sa cross, walay tao nga mabag-o, higala kumingso, sa pagkatinuod lang. Og tungod sa ministeryo sa Ginoo, nga nadungga ni Apostol Pablo ang tingog sa Dios, nadungga ni Apostol Pablo ang pulong sa Dios, mao'y ni bag-o sa iyang kinabuhi, higala og mga igsoon sa kahanginan nga namati karang. Tungod na sa ministeryo sa Ginoo, iyang giduphan ang atong mga sala dito sa cross. Nga matod pa, higala kumigsoon sa ministeryo sa Ginoo, nga bisan luyo sa atong pagkamakasala, si Kristo nagpagkamatay alang kanato, kaya ipasundaya kalibeng gugma nga ni kanato, higala kumigsoon. Roma Kapitulo 5, versikulo 8, kaya ang Diyos nagpasundayag sa libeng gugma nga ni kanato, nga samtang makasasala pa kita, si Kristo nagpagkamatay alang kanato. Mauna ang ministeryo sa Ginoo, higala kumigsoon. O ang tao nga mituo niini, mabag-o ang iyang kinabuhi. Sabihan nga ang tao mutuo mahimo man siyang naana sa Ginoo, kay silyuhan man siya sa balaang espiritu. Kay maayo maning balita nga si Kristo nagpagamatay para pagluwas ka nato. Mituo ka pa niinig, higala kumigsoon, tuhuin ni sa kinasing-kasing. Aron ang imong kinabuhi, mahimo kang Apostol
pareha kang Apostol Pablo nga gikan sa pagkadautan nahimong usa ka taong matarong sa atubangan sa Dios. Kung imong tuhuan ang ministeryo sa Ginoo ug ang ministeryo sa Ginoo bisan ikaw nga kung makasasala giduphan dito sa krus aron matangtang ang iyong makasasala nga nasunod nato kang adanong iba ug mo'y hinungdan nga kitang tanan ibabaw sa kalibutan mabanlod sa linaw nga kalayo. Apan salamat sa ministeryo sa Ginoo kay tungod nining ministeryo sa Ginoo ang tao dili na banlod sa linaw nga kalayo kon siya motuo. Kaysa diha nga motuo siya nadunggan niyang may balita nga gimahal o gipangga siya sa Dios kay mao ang ministeryo sa Ginoo. Silyuhan siya sa Espiritu Santo pagtimilan nga siya iya na sa Dios. Asa mabasa? Episo kapitulo 1 versikulo 13. Ingon sa pulong sa Dios, mao manusab sa dungog ninyo ang matuod nga mensahe sa may balita. Ang kamatuoran nga si Kristo may magkalos kaninyo. Tiknot maayong balita ang kamatuoran mo nang gidupan ta. Aron tos pagluwas ka nato nga si Kristo may kalos kaninyo sa diha nga kamo mituon ini kamo gisiliuhan sa Espiritu Santo pagtimilan nga kamo iya na sa Dios. Mao lang ministeryo sa Ginoo. Ug ang tao nga iya na sa Dios ingon sa pulong sa Ginoo sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17 busa sila nga anak kang Kristo Jesus bag-o nang binuhat ang daan pagkatao nga pangawala na o ang bag-ong pagkatao nga singabot na. Ug mao na ang naitabo kang Apostol Pablo tungod sa ministeryo sa Ginoo. Ug mao na nga bisan live side by side trouble padayon gihapon nga niirog si Apostol Pablo sa pagpangalagad ngadto sa atong labaw nga magagahom kay iyang gi-appreciate ang ministeryo sa Ginoo nga mo'y nagbag-o sa iyang kinabuhi. Abi ni Migala kumigson, ug sa ako san kinabuhi, magtistiwali sa ata. Kung wala ang ministeryo sa Ginoo, kung wala ko karon gipirmahan na og wati, bot pasawt patay na. Kung wala na, tuwa ko sa prisuhan. Kaya nga itong una, sa gamay pa ko, maghilak ng adlaw nga di ko kakitag sumbagay. Ug hangtod nga naminyo ko, nakakita ko ang kwentro sa Taguluan. Tungod kay perming galit. Apan salamat karon kay ang naa kanako ang gugma na sa Ginoo. Muna si Apostol Pablo kaniadto perming galit. Makakita gani siya og mga tumutuo iya ginang pangpatyon. Gapuson, sakiton, apan gibag-o sa Dios. Kaya Dios gayud mo ini-intervene, mo nang itawag divine intervention. Ang kakitabo higala ko og mga igsoon, sultihan ko kamo nga gikan sa ihang pagka manlulutos, pagka kriminal, pagka persecutor, nahimong preacher of the gospel. Gikan sa iyang pagka maglulutos, nahimong usa ka magwawali sa maayong balita nga ang Dios nagmahal og nagpangga kanato higala kumigson. Og mao na ang ingon sa pulong sa Ginoo, sila nga nanak kang Kristo Jesus bag-o nang binuhat kay ang pagkagalit atong una giilisan higala kumigson sa Ginoo sa ihang gugma. Muna ang kanta, kung noon ang nagahari ay galit, ngunit ang kapalit, pag-ibig na nang gagaling kay Jesus. Ang mga dati kong gawi ay palagi lang mali at hindi nasisiyang may kapal. Mao na igala kumigsoon. Kaniya tusab sa wala po ko na imong Kristohanon, gupot kay imong pamilya. Kay galit ang naa kanunay. Apan karon salamat sa kalinaw. Kay na ang gugma sa Ginoo nga atong naangkon kamo reflect na dinhi sa atong kinabuhi. Higala kumigsoon. Busa let us learn
to appreciate God's ministry. Ha? So ang uban karon daghan kayo nga usa lagi ka tawo nga iya gyung na-appreciate usab ang ministeryo sa Ginoo sa dili pa siya Kristohanon, pero ang iyang ginikanan Kristohanon, nagpaampo iyang ginikanan. Ngaon ta mausab ang iyahang anak kay grabe gyud ka barumbado, makadaot sa testimony. O sa nadugay na natingala man sa nga nag-worse. Wala lang sad siya kahulak. Kaya ang tubag si Ginoo, oo, dili og hulak. So ang natabo higala og mga igsoon, sultihan ko kamo kining usa ka tawo yang gi-acknowledge niya ang ministeryo sa Ginoo. Nga mo'y nagbag-o sa iyang kinabuhi, ingon pa niya. Human na to ang iyang ginikanan kasi ara mo siya nagsubay ang ginikanan. Nag-ingon na daw nga, Pastor, mga igsoon, usbo na nato ang mga pag-aampo nato. Kaya di man gyud siya gakausap. Ngaon ta kuhaon na siya sa Ginoo kung makadaot sa testimony. Sige siya ka preso. Unya kada lungsod nga dito siya mapreso. Sige siya kulatahon sa mga naa sa pangagamhanan. Kay grabe gid ka salbais. Pero higala ko migson sa dito sa espresoan na may gitawag sa jail ministry. Nakadungog siya sa pulong sa Dios. Nga ni-intervene sa iyang kinabuhi. Kay balaan man ang pulong sa Dios, gitawag siya divine intervention. Nadutlan siya. O sa diya nga nadutlan siya, iya yung gituhuan si Jesus Christ. Og maong iyang giangkon, iyang gidawat, ngayon iyang Dios ug manuluwas iyang kinabuhi. Ug gikan nito, nakikita siya kausaban sa iyang kinabuhi. Dili siya ganahan buhat na utan. O tungod na sa ministeryo sa Ginoo. O muna iyang i-acknowledge. O sa diya nga nahitabo, nga niskwila na siya Bible School, niuban man siya lagi sa tour, nga naa siya sa kilid sa sakyanan, pronset, nasapon ang iyang isa katil sa enkwentro nga sakyanan. Murag tuyo ag tapsing sa baga. Gidala sa provincial. Dapat kay daghan magig kay mga pasyente sa provincial. Niabot ang panahon nga mihubag ang iyang kuan kay wa naman madali. Nihubag mayong iyang tiil. Nga pertig yung dakuha. Mamao na kadako siyang lawas. Kini nga nga pa ako muhubag ni grabe gid mudako gid pagayo. So hanggang kay tabo higala ko mingson. Nanghilak ng iyang mga kauban. Ingon niya, ayaw mong hilak. Kay kining nitabo sa ako, kulang rani sa akong napatay. Bisa paghunusan ko karon sa akong kinabuhi, di pag ko kabayad sa akong napatay. Pero ang kanindot, kay ningon lagi ang Ginoo sa iyang ministeryo, wala akong muanhi alang sa mga matarong, kundi niani ako alang sa makasasala. Nga ang sala nga labihan kay itom, paputiyon ni sa ama sa nibi. Natin mabasa niya na, des Isayas. So di na lang at natutuon ni Gala Kuminson. Mauna ang ministeryo sa Ginoo. Og matod pa, hangtod nga ni eskwela, padayon sa eskwela sa Bible School, nahimo gid siyang magwawali sa pulong sa Dios. Pero doon ay mga panahon nga giyaga-yagaan siya. O katong iyang tiil, naputol man to. Ang giilis is special na nga tiil. O gang naitabo, doon na pagyapoy nagyaga-yaga sa iya. Nadumduman niya ang iyang pagkatao. Usahay, masulob na itong balik ba? Nga nagsangyaw siya, nga nagyaga-yagaan siya, galakagon pa niya, dagan mo sa natao. Di na niya mga pas. Ingon niya, doon ay plano yun ay Ginoo niining akong tiil. Nga nung naputol ni. Aron dili na ko magkapangilabot. Pero usahay ba, maputong bitaw ta, mga yaga-yagaon, maputong ta usahay, makatumpang ta. Huwag aya din siya nakaamgo, adili gide mayo tumpangan.
Sumuna igala kumigson ang ministeryo sa Ginoo nga may nibag-o sa kinabuhi sa tao. Og tungod niya na gi-present ni Apostol Pablo bisan side by side problem, og mao nang padayon siya nga may pakuyanap sa maayong balita kay magwawalin mo sa maayong balita. Padayon nga nangalagad sa Ginoo. Busa igala kumigson, let us learn to appreciate God's ministry. Kay kanang ministeryo sa Ginoo nga ang taong makasasala hinluan niya, ang taong dautan bag-uhon niya. Higala kumigson, ang taong walay kasiguruhan, tagaan niya kasiguruhan nga langit paingon. Ikaw higala kumigson, wala pa ba kay kasiguruhan? Tuhui ang gugma sa Dios. Tuhui sa kinasing-kasing kay ang iyang tungod sa iyang gugma, iyang gidupa ng atong mga sala. O katong iyang pagdupa sa atong mga sala, pagpaaga sa iyang dugo, mao kato ang paghinlo sa atong mga sala. O mahinluan lang kini kung atong tuhuan siya sulod sa atong kasing-kasing. Kung ato tong dawaton nga mao to'y makaluwas kanato, kay mao to ang maayong balita higala og mga igsoon sa kahanginan nga namati karon. Og mao na ang ministeryo sa Ginoo higala. Higala kung igsoon, ang ministeryo sa Ginoo mao ni ang nibag-o sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Og kanatong mga Kristohanon mao sad ni ang nibag-o kanato. Og busa atong i-appreciate ang ministeryo sa Ginoo. Kung natay problema, dili ta mo sibog. No retreat, no surrender. Ingon pas kanta, never give up, never give up to thy sorrow. Wala rara sa pag-anto sa Ginoo dito sa cross aron ikaw maluwas. So nga naman nga, ato man dapat i-appreciate. Dinita sa unang i-under sa appreciate God's ministry. Tungod kay na-enlighten si Apostol Pablo. The word enlighten, nahayagan. Nga kaniadto nangitngitan kay walay kasiguruhan langit paingon. Karon, aduna na'y kasiguruhan na enlighten na. Na bagi mabasang adunay kasiguruhan sa Apostol Pablo, yes, kay iyang gipagsangyawan, iyang giignan. Sa Korinto, iyang giignan ni Gala kumigson ang tanan nga mituo nga si Kristo nagpagkamatay, unya na banhaw. Mituo sa kadising-kasing midawat ni ini kay nidesisyon gyud siya nga iyaning angkunon. Ugang naitabo, igala og mga igsoon. Tungod kay na-enlighten si Apostol Pablo, ang gakaytabo, bisan side by side problem, o kung dili ko masayop, kulang na lag-usa ka bunal nga mag-41 ka bunal ang iyang natagamtaman. Padayon siya nga nangalagad sa Dios. Muli ko niya dalaganon tang malutayan ng lumba nga itong yapilan. O yun niya, natapos ko na ang lumba nga akong yapilan. Ang akong pagkinabuhi mo sa Kristo, ug ang akong kamatayon, mao ang akong kadaugan. Nga naman, taliwala sa mga pagsulay, problema, suliran sa kinabuhi, bisan sa kamugaway, padayon, nga nagalagad si Apostol Pablo, higala kumigson, diha sa atong labaw nga magagawom, tungod kay gi-appreciate niya ang ministeryo sa Ginoo. Kay mao kini ang nag-enlighten kaniya, nagalamdag kaniya, nga siya aduna nay kasiguruhan, langit paingon, higala kumigson, nga siya gibag-o sa Dios. Mao na higala kumigson. Kung wa pa ka na-enlighten sa ministeryo sa Ginoo, paminaw sa pulong sa Dios. Pagtuon, muna ingon sa kanta, kung gusto kang masayod o gusto ka tinawan, basaha og tun-iyang Biblia. Mauna igala kamigson. Gusto ka bang
mahimong anak sa Dios, ang pagdawat kang Jesus, makapahimong anak sa Dios. Gusto ka bang makaadto sa amahan? Si Kristo ang dalan padulong sa amahan. O ang Biblia mao ang pulong sa Dios, nagatudlo sa tanan nga magakahitabo. O ang Biblia ang balan nga kasulatan, nagasulti sa kamaturan. Mo na igala kumingson. O ang Biblia mao ang pulong sa Dios, nagatudlo sa tanan nga magakahitabo, nga nagahatag sa langit nun nga kasayuran, ug nagpasidaan sa tanan nga katawhan. Mao ni ang pulong sa Dios, mao ning divine intervention, ma-intervene sa atong kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo nga kita kung dili manumbaling sa dakong mensahe sa kaluwasan, nga kung kita dili manumbaling sa pasidaan, dili ta kaepsot sa silot nga mao ang silot sa linaw nga kalayo. Apan sa lawat sa ministeryo sa Ginoo, nga kung kini atong patalinghugan, dili kita maibanlod sa linaw nga kalayo. Kay ma-enlighten man kita sa ministeryo sa Ginoo, nga gitahan niya ang iyang kaugalingon para ikaw ako maluwas og dili mabanlon sa linaw nga kalayo og langit hinuon paingon. Higala kumigson. Amen ba? Now, mauna. Busa doon ay mabasa ang Biblia gatudlo nga si Apostol Pablo buhi pa iyang gisultihan ang mga buhi didto sa Korinto. Ingon niya, ikaduhang Korinto kapitulo 5 versikulo 1, kay nasayra na nato ngay katunas niya itong yutanong payag nga matong lawas, ano na gianda man Dios balay dito sa langit alang kanato. Muna ang gisulti ni Apostol Pablo. Nga naman, kay kining taga Korinto nga iyang giwalihan, midawat sa maayong balita, mituon ini sulod sa kasing-kasing. Naninood sa pagtuo kay na-enlighten sila, nahayagan sila, nasabtan nila mo ng enlighten. Ang ministeryo sa Ginoo nga mo'y nagluwas kanato, higala kumigsoon. So, ang netabo, ingon ni Apostol Pablo, muna nakasiguro langit paingon ang taga Korinto, ipainomdom ko kaninyo ang akong giwalingan ha kaninyo, nga inyong gipanagdawat ang maayong balita. Ginaluwas kamo kung koptan ninyo kinipag-ayo, gawas kung taphaw lang ang inyong pagtuo. Gihatag ko kaninyo ang nadawat ko rausab, nga si Kristo na matay, tungod og alang sa atong mga sala, sumala sa kasulatan. Asa mabasa? Unang Korinto kapitulo 15 versikulo 1 ngadto sa 3. Og busa kay kini sila ni tuo sa gugma sa Dios, og mao nga midawat sila, mituo sa mayong balita, maong na-enlighten sila, nahayagan, natinawan, nadugangan ang ilang kaalam. Og mao na nga si Apostol Pablo nga gigamit sa Ginoo, miingon kanila, kaya alang kanato ang atong tinuod nga puloy-anan, mao gayud ang langit. Mao na igala kumigson. Kay nasayra na nato ngay katunas sa tuyong tanong payag nga matong lawas, ano na gianda man Dios balay dito sa langit alang kanato. Ikaduhang Korinto kapitulo 5 versikulo 1. Dayon sa Pilipos 3:20, kaya alang kanato ang atong tinuod nga puloy-anan, mao gayud ang langit, og dito gikan sa Kristo nga atong manuluwas, nga mao ang atong gipaabot. Dili lang kita Korinto lang ang gipahayagan ni Apostol Pablo sa katinawan nga sila na enlighten usab.
gisultihan sa pulong sa Dios nga alang kanato ang atong tinuod nga puloy-anan mao gayud ang langit didto gikan sa Kristo nga atong gipaabot nga mao ang atong manluluwas. So dili pa lang dugay nagsaulog ang Pilipinas sa kamatayon ni Kristo Jesus. Doon ay naghandom sa 7 ka pamulong sa Ginoo. Sa dako nga simbahan gitawag siya City Palabras. Sa ato gitawag siya 7 Seeing. O karon gasaulog sa pagkabanhaw sa atong Dios. Usana sa ministeryo sa Ginoo nga namatay siya og nabanhaw. Kawalay kapuslanan ang iyang kamatayon kung wala siya mabanhaw. O kini nga ministeryo sa Ginoo mao ang nag-enlighten ka Apostol Pablo ug mo'y nag-enlighten ka nato. Ug sa diha nga nahayagan ta o si Apostol Pablo nahayagan bisan side by side problem apan padayon nga moduot sa unahan sa pagpangalagad diha sa Ginoo. Ug gani nakaingon siya, natapos ko na ang lumba nga akong giapilan. Kanya itong panahon na siya sa matud pa sa usa ka tawo 50-50. Naingon na siya 100 tanan. Mao ka na higala ko og mga igsoon. Dili lang kay mo na nga atong buhaton. Ingon nga na-enlighten mo duota sa pagpangalagad sa Ginoo. Let us learn to appreciate God's ministry. Una, enlighten. Sunod nga engage. Ang buot pasabot sa engage, naugnay ka na ba diha sa Ginoo? Naka-engage na ka sa ministeryo sa Ginoo. Ikaw ginganlan nagkristohanon. Ang imong pagkatawanon unya ana kay Kristo. Gikumbayan na siya muna nga ngalan anak kristohanon. Busa tinuod nga kristohanon, Christ within the heart. Munang magkiranglan gyud litukon ang Christ. Christian. Christ within the heart. And there is joy in the heart of a real Christian or true Christian. Why? Because 100% going to heaven. Og mauna ang ministeryo sa Ginoo nga nag-enlighten ka Apostol Pablo, nag-enlighten ka nato. Og kita na engage. Og dapat padayon kita nga mga lagad nga may kalipay diha sa atong labaw nga makagagahom bisan unsa pa ang may tabo sa atong kinabuhi. Bisan naapatas ka mo gaway. Ay kamo gaway pastor mga lagad gyud na. Sultihan ko ikaw. Basta walay kasing-kasing sa pagpangalagad. Imbes ingon sa pulong sa Ginoo, bring the whole tithes in the storehouse. Aron dunay kalanon diha sa akong balay. Diha man na simbahan. Niadto gyapon sa sa store pero guys, ano store o Rama store. Na? Dili garantiya nga naa sa kwarta manim musimba siya. Mao na hinungdan nga dili na musimba kay magpiknik-piknik na. Mu-outing na. It's good man ang mag-outing pero unaha gyud ang Ginoo. Kay ang mga butang idugang rana sa Ginoo. Usahay magkaingon ng Kristohanon nga sukar nga nag-Kristohanon ako. Na ako sa kapitos nga kahimtang. Wala sad ka ni sunod sa prosesos Ginoo aron ikaw mayahay. Kaya prosesos Ginoo, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang mga butang idugang rana, musunod rana, kung imo siyang alagaron. Busa karon Domingo ayaw ibaylo ang imo ang Ginoo sa imo trabaho. Pangalagad sa Ginoo igala kumingson. Mga butang idugang ra. Pagkalipay sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay tanan handom sa imong kasing-kasing ihatag niya. Delight yourself into the Lord and He will give the desire of your heart. Nga kay handom hindi ka salanang mangarap. Basta't maaabot ito sa malinis na paraan. Ang iyong puhunan, mga lagad lang nga may kalipay diha sa Ginoo. Ang handom sa kasing-kasing ihatag niya.
Na kung mag-uli po ka sa iya, higala ko migsoon nga bahin, panalangin ang imong maangkon. Kay ibubo man niya ang daghanan panalangin nga wala na dapat nga igong kabutangan sa pagdawat nini. Nagsaad ang Ginoo nga magpanalangin, pero doon ay proseso, iuli ang iha. Higala ko migsoon. Una siya, mga butang idugang ra. Musamingon nga tao nga, sukad ko ng Kristohanon, nag-alanganin ko, wa ka nag-uli sa iya sa Ginoo. Wa ka nangalagad nga may kalipay diya sa Ginoo. Kaya nga naman resulta. Take note, dili pattern sa Ginoo ang Kristohanon magkalisod-lisod. Ang anak sa Ginoo magkalisod-lisod. Ang iyang katawhan magkalisod-lisod. Mao man gani, gagikuha niya dito sa Ehipto ang iyang katawhan. Kay dadon niya sa milk and honey, hayahay kay dito. Apan dugay nag-abot, tungod sa pagkabagot-butan sa katawhan. Higala kumigsoon. Walaon nato ng pagkabagot-butan. Kay giluwas ratas Ginoo sa iyang grasya. Busa ato ni appreciate ang ministeryo sa Ginoo. Ngayon ikaw, kanunay kasiguruhan, na-enlighten ka. O busa, naka-engage na ka sa Ginoo, doon na nakaugnayan. Ang engagement, diya na mo na makita ang engage, diya sa managhigugmaay. Kapag binigyan ng engage ring, wala nang atrasan yan. Nakakommit na, gitawag sa commitment. Mo na igalang kumigsoon. O mo na si Apostol Pablo kat doon na sa commitment din sa Ginoo. Padayon nga nangalagad sa Ginoo, hangtod nga ningon siya, natapos ko na ang lumba nga akong giapilan. Wow! Kanindot pa. O mo na din lang kay gitawag siya o ga na-enlighten, na-engage, na-ugnay na tadya sa Ginoo. Kung nila ato ni siyang gakson ang ministeryo sa Ginoo. Nga kung imo ni siyang kay na-enlighten na ka sa ministeryo sa Ginoo, naka-engage ka na, naka-commitment diya sa Ginoo, imo pa rin gi-embrace, imo gigakos. Walay rason nga ikaw maglangay-langay sa pagpangalagad sa Ginoo. Walay area nga di ka ganahan mangalagad sa Ginoo. Walay area nga di ka magmalipayon sa pagkinabuhi nga malipay ang Dios sa imong kinabuhi o sa akong kinabuhi. Kung ikaw nangalagad nga minghoy kayo, check your heart. Tinuod ba kang Kristohanon? Nganong ingon anak man ka? Basin wala ka kasabot sa imong pagkakristohanon. Padayon nga mga lagad sa Ginoo nga may kalipay kay na-enlighten na, naugnay na sa Ginoo ug ato ning gakson ang ministeryo sa Ginoo ug mo ni hinungdan nga sa Apostol Pablo bisan taliwala nga daghang problema suliran sa kinabuhi, trouble side by side. Apan padayon nga mayroong sunahan sa pagpangalagad sa Ginoo kay iyang gi-appreciate ang ministeryo sa Ginoo. Busa, let us learn to appreciate God's ministry. Kaya mao na sekreto ni Apostol Pablo nga nakapadayon sa pagpangalagad diha sa atong labaw nga makagagahom higala kumigsoon. Hinaot nakakuha ta gamayng pagtulunan. Kaya atong Dios miantos para kanato. Ang atong Dios hayahay na kaya kaimtangan dito sa iyang himayag trono. Apan tungod kay number 1 ka sa kinabuhi sa Ginoo. Gitalikdan niya ang iyang himayag trono. Miambit sa nun pagkatao, aron bayaran ang imong sala o ang akong sala. Kaya ang bayad sa sala kamatayon man, gusto sa Ginoo ang iyang bayaran, walay butanga dili mahimo sa Ginoo, busa nagpagkatao sa aron mamatay. O gani karon nga adlaw nagsaulog kita sa gitawag sa pagkabanhaw. Salamat sa kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mao ni ang iyang ministeryo nga kita nga makasasala, mahimong dili na makasasala sa tubangan sa Dios. Kita nga walay kalipay, mahimo nang adunay kalipay kay siguro na talangit paingon sa diha nga mituo ta midawat sa gugma sa Dios. Dalay gyud ang Ginoo higala og mga igsoon. Pagkanindot pagyud sa iyang kaayo
sa atong kinabuhi. Busa, let us learn to appreciate God's ministry. Enlighten, engage, and embrace sa ministeryo sa Ginoo. Magamputa kay gamay na lang ang oras. Dalay ko ng labing gamhana ng mga Dios, Ginoo nga nasa langit. Salamat sa imong pulong nga amo na patalinghugan. Pananginginig kini dinis tagsa-tagsa na mong kasing-kasing. Nga magtulod ka namo nga more kaming magmalipayon magbanasigon sa pagpangalaga diha kanimo Ginoo. Ug katong wala pa diha kanimo Ginoo, makabaton sa kasiguruhan kay ilang tuhuan ang maayong balita nga ikaw nagpakamatay para pagluwas ka namo. Ug dili ka diha lang taman kundi nabanaw. Salamat dalay gyud ikaw Ginoo. Ikaw bagid magapanalangin ka namong tanan. Gitugyan og gyampo gyang salamatan tanan piglaman sa Kristo nga among luwas. Amen. Higala ko migsoon. Atangin ninyo ang sunod. Kay unang nga i pa to ug unang nga im napay sunod ato nga im ug i. Salamat sa Ginoo, dalaygon gyud Ginoo. Higala ko migsoon kini si Pastor Jenny Limbag nagig-uban kaninyo sa tulamanon ang pulong sa Dios. Gituyo gid pagmugna sa tanan Kristiyanon sa Fundamental Baptist Churches diri sa Bukidnon North Gospel Team aron tanang tawo masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal ug nagamping pagayo kanato. Otron ko mayong buntag kini si Pastor Jenny Limbag mingon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any